Sino kayang iniisip no isang tao dyan? Mula sa papel na kaharap, nagangat siya ng tingin sa mga kaibigang kasama niya sa conference room. Kakatapos lang ng kanilang monthly meeting kung saan lahat ng heads ng kumpanya ay naroon. Lahat ng atensyon ng mga kaibigan ay nasa kanya. Siya pa naman na nasa puno ng lamesa. What? Maang niya. Muli niyang binalik ang paningin sa proposal na kanina pa niya hindi maintindihan ng nilalaman dahil okupado na ibang bagay ang kanyang isip. Hindi kami manhid, pare. Kanina ka pa wala sa sarili mo. Balisa. Di masyado nagsasalita at tingin ng tingin sa cellphone. May hinihintay ka bang tawag or text? Tanong ni Jeff na kunway nakakunot ang noo, pero alam niyang nanunukso. Wala. Tigilan niyo ako. Gutom lang ako. Gutom daw. Hindi mo nga nakain yung mga nakahain sa mesa kanina eh. Gagad ni Philip na tinuturing niyang pinakamatalik na kaibigan. Eh baka naman naiwan sa Batangas ang isip. Nakakalokong tura ni Michael. Pumalatak si Don. Hirap niyan. Yung nasa malayong isip mo, tapos di ka makapag-concentrate sa trabaho. Yun bang tipong gustong-gusto mo nang umuwi para makita yung babaeng isinusumpa mo dati? At sinabi mo pa nga kahit anong mangyari, hindi mo magugustuhan. Dagdag pa ni Ray na pumalatak din. At kahit anong gawin mo, at kahit sinong kaharap mo, siya pa rin ang laman ng isip mo. Ayaw mo man o gusto mo. Sa inis, pinagbabato ni Lance ang mga ito ng papel. Ang mga walang hiya niyang kaibigan, tawa naman ng tawa. Ano bang pinagsasabi niyo dyan? Maang-maangan pa rin niya. Hindi siya aamin sa mga ito kung anong iniisip niya dahil tiyak papatayin siya ng mga ito sa Alaska. Kamusta na ba kayo ni Victoria? Nagtagumpay na ba siyang makuha ang puri mo? Ang daya mo, hindi ka man nagkukwento. Kapag nainis kami sa'yo, sorpresahin ka na lang namin sa farm niyo sa Batangas. May kasala na bang magaganap? Magpapaanunsyo ka na ba? Kakainin mo na ba ang sinabi mong kahit anong mangyari? Hindi ka papatol sa babaeng, ano ba yon? Self-centered? Spoiled? At sarili lang ang iniintindi? Walang kasalang magaganap, okay? And there is nothing going on between me and Victoria. My decision firmly stands. Matatag niyang sabi. But when the words came out of his mouth, images of Victoria while they were making love flooded his thoughts. Talaga ha? Yes. At gaya nga ng sabi ko noon, I don't want to marry her because she is possessive, selosa, spoiled, self-centered, sweetheart calling. Basa naman ni Michael sa nasa screen ng cellphone niya. Automatikong napatingin siya sa teleponong nasa ibabaw ng mesa. Pati ang kanyang mga kaibigan na kiusyoso na rin sa nag-iingay na aparato. Si Victoria ang tumatawag. He was waiting for that call the whole day at ang mga lintik niyang kaibigan ayaw siyang tantanan. Nagmamadali kinuha niya iyon at akmang tatayo sana, ngunit mahigpit tinawakan siya ni na Philip at Don sa balikat niya, kaya ang siste, napabalik siya sa kanyang upuan. Ano ba? Bitawan niyo ako. Naaasar na sabi niya. Kung ako sa'yo, sasagutin ko na yan. Maghapon mo nang hinihintay ang tawag na yan, di ba? Oh, don't mind us. Just pretend what we're not here. Nakangisi si Jeff. Sumusukong sinagot niya ang tawag na babaeng maghapon niya nang iniisip. Hindi titigil ang mga kaibigan niya, nakasalukoy nakapalibot sa kanya at matamang tinitignan siya. I'm sorry, Lance. Ngayon lang ako nakatawag. Buong umaga ako sa kapihan eh. Nakalimutan ko kasi dalhin yung cellphone na binigay mo. Tapos pagdating ko naman ng hapon sa sobrang pagod ko, nakatulog na ako. Di ko napansin, dahil mo na palang text at missed calls. Anyway, how was your day? Malambing na tanong ng babae. Pagkarinig sa boses nito, gustong gusto na niyang tumayo at umuwi na sa farm. It's okay. We had a meeting the whole day. Kumain ka ba ng maayos? Konti lang. Wala akong ganang kumain kasi wala akong kasabay eh. Hey, I have something to tell you. What is that? I miss you. Kahit di niya ito nakikita, alam niya. Nakangiti ito ng malapad. Kung magkasama lamang silang dalawa, malamang niyakap na niya ito. Sobrang miss na niya ito. He was about to say, I miss you too, nang makitang lahat ng mata ng mga kaibigan nakatutok sa kanya, daring him to say the word.
Don't you miss me? Nahimigan niya ang tampo sa boses ni Victoria nang di agad siya makasagot. Of course, I miss you. I miss you so much. Nagkagulo ang mga kaibigan niya. Nag-high five pa mga ito. Nailing na lang siya at pinagpatuloy ang pakikipag-usap sa dalaga. Wala na siyang pakialam kung asarin man siya ng asarin ng mga to mamaya. Oh, I miss you. Maarte nga ni Jeff, mimicking Victoria, pagkatapos niya makipag-usap sa dalaga. I miss you too, sweetheart. I miss you so much. Sagot ni Don, siya naman ang ginaya. Naghagal pa ka ng mga ito. Ang sumunod na mga sandali, walang patumanggang asaran sa pagitan nila. Ngunit nakapagtataka, imbis na mapikon, ngumingiti lamang siya at napapailing sa kalokohan ng mga ito, na waring kilig na kilig. Umalis na nga kayo, di naman kayo nakakatulong sa akin. Ikaw, di ka pa uuwi? Kunot noong tanong ni Ray. Sige, mauna na kayo. I have to finish what I'm doing here hanggang bukas. I thought you have a week before I go back to Batangas. Sorry guys, but I changed my mind. I only have until tomorrow. Can't wait to see Victoria. Dahil sa sinabi niya, muling nagkakomosyon sa kanyang opisina. Napailing siya sa kalokohan ng mga ito. Manang, nasan si Victoria? Nakakalot noong tanong ni Lance. Kay Isidra ng umagang iyon. Dahil sa dami ng trabahong ginawa ng nakaraang gabi, nagdesisyon siyang kinaumagahan na lamang umuwi ng Batangas. Pagdating niya, ang dalaga agad ang kanyang hinanap. Ngunit nahalughog na niya ang buong bahay, wala kahit anino nito. Sumama kina Mayan at Christine sa ilog. Nagkatuwaan na maligo doon. Hindi yata alam ngayon ng balik mo. Teka lang, di ba? Sabi mo, sa susunod na linggo pang balik mo? Bakit nandito ka na? Pansamantalang tumigil ang matanda sa ginagawang paghuhugas ng pinggan at nakakunot noong tumingin sa kanya. Si Manang talaga. Sige na't pupuntahan ko muna ang babaeng yun. Mabilis siyang tumalikod upang bagtasin ang kinapaparadahan ng kanyang sasakyan. Hindi na niya binigyan ng pagkakataong manukso pa ang ginang. Ang ilog na sinasabi nito, nasa dulo pa ng gubat na nasasakupan din ng kanilang lupain. Hindi yon gaanong puntahan ng mga trabahador dahil may kalayuan. Ngunit kapag narating, makikitang mistula yung paraiso. Kaya sugid ang palod kung sakaling lalakarin. Wala pang 30 minutos, narating na niya ang bukana ng gubat. Kinailangan niyang bumaba dahil hindi niya kayang pasukin na sasakyan ang madawag na bahagi ng gubat papasok sa ilog. Nasa bungad pa lamang siya, narinig na niya ang halakakan ng mga babae. Napahugot siya ng hininga na makitang dalagang 3 araw pa lang niyang di nakikita, pero miss na niya. Tanging mga panloob lamang ang suot nito. Nakatuntong to sa mataas na bato habang pinagtatawanan sina Mayan at Christine na kasalukuyang nagsasabuyan ng tubig sa ilog. Di siya napapansin ng mga ito dahil nakatalikod ang mga ito sa kanya. He was enjoying the sight of her from that distance. She looked like a goddess. Matapos ang ilang minuto, nagdesisyon siyang magpakita. Sabay-sabay na nahinto ang mga dalaga sa ginagawa at lumingon sa kanya. Hey! What are you doing here? Sabi mo next week ka pa. Nakangiti ang tanong ni Victoria nang lumingon sa kanya. Gustong-gusto niya na ito agad sugurin ng halik, pero nagpigil siya dahil sa ibang taong mga kasama nila. Come here. Serenyasa niya tong lumapit sa kanya at walang atubili sumunod ito. Ilang pulgadang line ito sa kanya nang tumigil. She was teasing him. He knew. Abot tenga ang ngiti nito. Mababasa ka. Rason pa rito kunwari. 2 hakbang palapit dito ang ginawa niya at mabilis sinila ito sa kamay. Natatawang napasadlak ito sa kanyang katawan. I don't care. Bulong niya, tsaka mariing hinagka ng mga labi nito. Wala na siyang pakialam pa sa 2 dalagang naghahagikikan dahil sa nasaksihang tagpo. Mistulang 1 taon silang hindi nagkita sa paraan ng halik na binibigay niya kay Victoria. And she responded with equal fire and passion. Hindi pa sana sila maghihiwalay kung di nila narinig ang boses ni Mayan. Ahem, nandito pa kami, Kuya Lance naman. May mga bata dito. Nangaasar pang sabi nito. Umuwi na nga kasi kayo at nakakaistorbo lang kayo sa amin.
Napapakamot sa ulong ganting biro niya. Maligo na lang kayo dyan at hayaan niyo kami dito. Tatanggalan ko kayo ng allowance. Sabi ko nga eh, Ate Christine, doon tayo sa medyo malayo, dali. Baka totohanin ni Kuya Lance ang biro niya. Sabay pang tumawa ang dalawang pamangkin ni Manang Isidra bago dumakaw sa medyo malilim na bahagi ng ilog. Shall we continue? Nakangising baling niya kay Victoria. Continue ka dyan. Anong ginagawa mo dito? You are supposed to be in your office in Manila, right? Di siya pumayag na makalayo to sa kanya, kaya muli niya itong hinila at niyakap mula sa likuran bago sumandal mula sa isang malaking puno. Namiss kita. Hindi ko kayang malayo sa piling mo nang matagal, kaya tinapos ko agad ang mga dapat kong tapusin at nagmamadaling bumalik na dito. Hindi mo ba ako namiss? Hindi. Mabilis na tura nito. Kidding. Siyempre namiss kita. Mabuti naman kung ganon. Umuwi na tayo. Gusto na kitang masolo sa bahay. Nagising si Mihara sa malalakas sa tawanan sa ibabang bahagi ng bahay. Dahan-dahan siyang bumangon, sinilip sa bintana kung saan at sino mga nagtatawanan. Mula sa bintana ng kwartong inuokupa, nakita niya si Lance at ang mga kaibigan nito na nag-uumpukan sa mga upuang bakal malapit sa swimming pool. Hindi man niya naririnig ang usapan ng mga ito. Alam niya, pinagkakaisahan ng mga ito ang binata. Hindi pa sana niya titinag sa kanyang kinatatayuan kung hindi niya narinig na kumalamang kanyang sikmura. Pumasok na siya ng banyo at naligo. Pagkatapos maligo at magbihis, dali-dali siyang bumaba ng kusina para maghanap ng makakain. Uy MJ, gising ka na pala. Mukhang napasarap ang tulog mo ah. Tinanghali ka na ng gising eh. Kumain ka na. Ani Manang Isidra. Napuyat siya na nagdaang gabi dahil sa kwarto niya natulog si Lance. Madaling araw na nung payagan siya nitong matulog. Sa isiping yon, automatikong sumilay ang pilyang ngiti sa kanyang mga labi. Sorry po, napagod po ako kakapasyal kahapon. Baka maiskandalong matanda kung sasabihin niya rito ang totoo. Kanina ka pa hinihintay ni Lance na magising. Narinig ko kinukulit siya ng mga kaibigan niyang gisingin ka na. Ang bilin, papuntahin ka dun sa swimming pool kapag nagising ka na. Kinabahan siyang bigla dahil hindi niya alam kung paano pakikiharapan ng mga kaibigan nito. Hindi rin niya tiyak kung in good terms ba si Victoria sa mga ito. At higit siyang natatakot dahil hindi niya alam ang pangalan ng mga ito. Wag na ho, nahihiya po ako eh. Ano bang nahihiya? Kaganda mong bata? At saka kilala ko mga batang yun, malalakas lang talagang mga Alaska, pero ginagarantiya ko sa iyo mababait sila. Gising ka na pala. Sabay pa silang napalingon ni Manang Isidra sa binatang pumasok sa kusina. Pagkakita rito, otomatikong nagrambulan ng mga daga sa kanyang dibdib. Hinalikan siya nito sa pisngi kahit nakaharap ang matandang babae. Napangiti na lamang ang huli. Kagigising ko lang. Kumain ka na? Pasimpleng umiwas siya dahil nahihiya pa rin siya sa kasambahay. Ngunit imbes na lumayo si Lance, humila pa ito ng upuan at inilapit ng gusto sa kaniyang pwesto. Umikot ang braso nito sa sandalan ng kanyang upuan at marahang hinila siya papalapit pa. Tapos na. Kanina pa kita hinihintay na magising. Napagod ba kita? Sa mahina at mapanuksong tinig ay tanong nito. Ayaw man niya, ay hindi na niya napigilan ang sarili pang mabula. Nilingon niya na si Manang Isidra at dim na nagpapasalamat na makitang nakatalikod ito at nag-uumpisa na maganda ng tanghalian. Ewan ko sa'yo, umalis ka na nga at hindi ako makakain ng maayos. Idinaan na lamang niya sa pagtataray ang nadaramang pagkailang. Imbes na magalit nga, tumawa pa ito. Bilisan mo nang kumain at kanina ka pa iniintay ni na Jeff. Bakit? Kinunutan niya ito ng noo. Ano ba namang tanong yan? Syempre, matagal ka rin nila na hindi nakita, kaya gusto ka nila na makausap man lamang. Bilis na. Na makita nitong tapos na siyang kumain, hinawakan siya nito sa braso at inila palabas ng bahay. Wala na siyang nagawa kundi ang magpahinuhod dito. Teka lang naman. Nakasimangot pang sabi niya. Napahinto ito at nagtatanong ang mga mata
Tinignan siya. Nasa kalagitnaan na sila noon ng veranda, kung saan ang tanong nila ng mga kaibigan nito, ngunit hindi dinig ang kanilang pinag-uusapan. Bakit? Tanong nito. Hindi man lang ako nakakasuklay. Natatawang inabot nito ang magkabila niyang pisngi. Sweetheart, hindi mo na kailangan pang magsuklay. Kahit anong itsura mo, ikaw pa rin ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. And besides, mas magandang ang di ka na magpaganda dahil baka magandan pa siya mga yan at agawin ka pa sa akin. Akin ka lang, Victoria. Hinalikan siya nito sa labi. Masarap sanang pakinggan, pero hungkag ang kanyang pakiramdam. Hindi siya si Victoria. Alam na alam niya yon. At tila pa ang puso ng isang CIA, bigla na lamang lumambot. Nakapagtataka. Pansamantala silang nalunod sa halik na kanilang pinagsasaluhan at di pa sana maghihiwalay kung hindi pa may sumigaw sa isa sa mga kaibigan nito. Tama na yan! Sobrang cheesy mo na. Dalhin mo naman si Victoria dito. Pulang-pula ang mukhang humarap siya sa mga ito at lumayo ng bahaga kay Lance. Ngunit muli lang nitong hinawakan ng kamay niya at giniya na sa mga kaibigan nito. Lance, pare, I never thought you have a romantic bone in you. And you were never the showy type, dagdag ni Jeff sa sinabi ni Don. Victoria, anong ginawa mo dito sa kaibigan namin? Sa lahat ng pangasar ng mga kaibigan nito, nakangiti lang ang binata. Mai-in-love din kayo. Anito na pansamantalang kinatahimik ng mga tao sa mesang iyon. Pati siya napatitig na sa binata. O bakit? Don't tell me you did not know that. Natatawang baling nito sa kanya. No what? Kunot noong untang niya. That I love you. Lalo nagkagulo ang mga kaibigan nito. Gusto sana niyang mag-react pero kulang ang salitang shock para ma-describe ang kanyang nararamdaman. Ilang segundo lang lumipas pero pakiramdam niya, hindi pa rin ma-process ng kanyang isip ang sinabi nito. Hala, Lance, ginulat mo si Victoria. Victoria, you should celebrate dahil nagtagumpay ka nung bihagin mong pusong lagalag ng kaibigan namin. Oo nga, ang tagal at ang dami mo ring paghihirap na dadaanan para lang mapaibigyan si Lance, ha? Sa lahat ng yon, tahimik lamang si Mihara. Dapat masaya siya, pero hindi niya magawa dahil hindi siya ang babaeng dapat pinagsasabihan ito ng mga salitang iyon. Patuloy ang kwentuhan ng mga ito. Sa buong durasyon, tahimik lamang siya. Sumasagot lang siya kung may tinatanong ang mga ito. Malalim ang kanyang iniisip. Kailangan na niyang harapin ang problemang sinuong niya dahil sa malaot madali, malalaman ni Lance ang buong katotohanan.